Hello, sound check. Hello. Hello. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating midweek service. O tayo po umawit na masiglang awitin sa Panginoon habang pinapalakpak ang ating mga kamay. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Eat the fat and drink the sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is my strength, oh, this day. This day is holy to the Lord. Yes, oh God, so don't be grieved. So don't be grieved, but shout for joy, oh, this day. This day is holy to the Lord. So don't be grieved, but shout for joy, the joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength, yes, oh God. The joy of the Lord is my strength. Eat the fat and drink the sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is my strength. I am a new creation. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing. My life just keeps on growing. Here in the grace of God I stand, and I will praise. And I will praise you, Lord. Yes, I will praise you, Lord. And I will sing of all that you have done. A joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. Let's sing it once again. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing. My life just keeps on growing. Here in the grace of God I stand, and I will praise you, Lord. And I will praise you, Lord. Yes, I will praise you, Lord. And I will sing of all that you have done. A joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. O habang tayo po'y tumatayo, praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Give thanks unto His name. Praise ye the Lord our God. Give thanks unto His name. For He's redeemed our lives from the snare of the fowler, and He's delivered us from the noisome pestilence. Therefore I will be glad and rejoice in Him forever. For He is my refuge. He is, oh, praise ye the Lord. Praise ye the Lord, amen. Give thanks unto His name. Praise ye the Lord our God. Give thanks unto His name. Come bless the Lord. Come bless the Lord, amen. All ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord, lift up your hands to the holy place.
Come bless the Lord and bless. Oh, for the last time, come bless the Lord. Come bless the Lord. Amen. All His servants of the Lord who stand by night in the house of the Lord, lift up your hands to the holy place. Come bless the Lord and bless the Lord. Come bless the Lord and bless the Lord. Come bless the Lord and bless the Lord. O ating pong patuloy na papurihan ang Panginoon. Oh yes, oh Jesus, we glorify your name. Luwalatin ka, Panginoon. We lift your name, O God. Hallelujah, Jesus. Habang inaawit ang malumanay na awitin, ating awitin, Glorious Day. One day when heaven was filled with His praises, one day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is He. Word became flesh, and the light shined among us, His glory revealed. Oh, let's sing, living He loved me. Living He loved me. Dying He saved me. Buried He carried my sins far away. Rising He justified freely forever. One day is coming, oh glorious day, oh glorious day. Oh, let's sing, oh one day they led Him. One day they led Him up Calvary's mountain. One day they nailed Him to die on a tree. Suffering anguish, despised and rejected, bearing our sins, my Redeemer is He. Hands that healed nations stretched out on a tree and took the... Oh, habang nakataas ang ating mga kamay, oh, let's sing, oh, living He loved me. Living He loved me. Dying He saved me. Buried He carried my sins far away. Rising He justified freely forever. One day is coming, oh glorious day, oh glorious day. Oh, let's sing, oh one day. Yes, God. One day the grave could conceal Him no longer. One day the stone rolled away from the door. Then He arose over death He had conquered. Now is ascended, my Lord evermore. Death could not hold Him, the grave could not keep Him from rising again. Oh, let's sing, oh, living He loved me. Living He loved me. Dying He saved me.
buried, He carried my sins far away. Rising, He justified, freely forever. One day is coming, oh glorious day, oh glorious day, oh glorious day. Oh, let's sing, oh one day that trumpet will sound, for His coming. One day the skies with His glories will shine. Wonderful day, my beloved one bringing. My Savior, Jesus is mine. Oh, let's sing, oh, living He loved me. Living, He loved me. Dying, He say yes, oh God. Oh, thank you, God, for salvation, oh Lord. My sins far away. Rising, He justified, freely forever. One day is coming. Oh, for the last time, oh, let's sing, living, living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. Rising, He justified, freely forever. One day is coming, oh glorious day, oh glorious day, oh glorious day, oh glorious day. O minsan pa o ating papurihan ang Panginoon. Oh, we praise Your name, O Jesus. We magnify Your name, O God. Oh, thank you, God, for the gifts of salvation, O Lord. We glory and darababashe. Amen. Kasama po natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Kaya naman, lalapit po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating pong mga panalangin. Sa gabing ito, patuloy po nating itaas sa ating Panginoon ang patuloy niyang pagkilos sa ating pong kapulungan, patuloy na pagliligtas ng mga kaluluwa sa bawat mga paghayo, evangelism, Bible studies na ating pong ginagawa. Ito po ay patuloy na pagbungahin ng ating pong Panginoon. Ang mga decisions po na ating pong nakukuha, hindi lang maging ganap na mga decisions, kundi makasama po natin sila na maglingkod po sa ating Panginoon. Gayon din, patuloy po natin ipag-pray na patuloy na magbangon ng ating Panginoon, ang mga ministers, mga disciples, mga Bible study leaders, mga couples na magpapagamit sa ating Panginoon. Gayon din, maging ang mga bayan na ating pong pinupuntahan, patuloy po nating itaas sa ating Panginoon, ang Nobeleta, ang Kawit, maging ang General Trias, sa panguna po nila Pastor Alvin Aganan, nandun rin po sila Pastor Jonathan, patuloy silang samahan ng ating pong Panginoon. Itong mga bayan na ating pong pinupuntahan, hindi lang maging ganap na mga satellite church, kundi maging ganap na church ang mga gawaing ito. At gayon din, patuloy po nating itaas sa ating Panginoon, ang mga daughter churches po natin, ang Tansa, sa panguna po nila Pastor Neil, Sister May Terasa, ang Naik, sila Pastor Melchor, Sister Munat Martinez. Gayun din, patuloy po nating ipanalangin, maging ang gawain po sa Cavite City, sila Pastor Paul, Sister Mia Antequera, patuloy silang samahan ng ating pong Panginoon. Maging ang gawain po sa Bacoor, sila Brother RB, patuloy na silang pagbungahin doon ng ating pong Panginoon. Maging ang Bataan, sila Pastor Robert, Sister Carlin Perez, patuloy na pagsama ng ating Panginoon. Maging ang darating po na Impact Team sa Friday, patuloy na samahan ng Panginoon. Maraming kaluluwa ang iligtas ng atin pong Panginoon. Gayun din, patuloy po nating sama sa atin pong mga panalangin, maging ang binuksan po na gawain ng ating Panginoon sa lugar po ng Santa Teresita, Cagayan, mangyari po ang kalooban ng ating Panginoon sa lugar na ito. Gayun din, patuloy po nating sama sa atin pong mga panalangin, maging ang mga granddaughter churches po natin, ang lugar po ng Santa Lucia, sila Pastor Arnel Montanya, Sister Marley, patuloy silang samahan doon ng atin pong Panginoon. Gayun din,
ang kuya po, sila Pastor Oscar Paron, Sister Odette, patuloy na pagkilos at pagsama ng Panginoon maging sa kanilang daughter church. Sila po ay ganap na ng mother church. Meron po tayong gawain sa Amsec Angeles, Pampanga. Patuloy na pagbubunga, mabilis na paglago ay ipanalangin natin sa atin pong Panginoon. Maging atin pong mga mission work, isama po natin sa ating mga panalangin, ang Taiwan, ang Tainan, ang Taipei. Nandun po sila Pastor Julio Sichar, sila Pastor Reynaldo Rebolledo. Patuloy silang samahan ng atin pong Panginoon. Mga Taiwanese, iligtas ng ating Panginoon, maging mga Pilipino naroon, maabot nila at makasama nila sa gawain ng atin pong Panginoon. Maging ang Hong Kong po, nandun po sila Brother Eugene, Brother Warren, ang Jordan, ang Causeway Bay. Patuloy po natin isama sa atin pong mga panalangin. Marami pang disciples ang ibangon ng ating Panginoon, especially mga kalalakihan, ibangon doon ng atin pong Panginoon. At patuloy po natin isama sa atin pong mga panalangin, maging ang iba pong mga mission work. Di ko na po maisa-isa, nandyan po sa screen, pwede po tayong magbanggit ng mga mission work at patuloy pong gamitin ang atin pong fellowship sa pag-abot pa ng mga lahi, maging mga bansa. At gayon din ang leadership po ng fellowship, patuloy po nating isama sa atin pong mga prayers, ang Prescott, Arizona, sila Pastor Greg, Sister Lisa Mischel, patuloy silang samahan ng atin pong Panginoon, dumaloy ang revival, ang anointing, hanggang sa mga pioneering works. Gayon din, patuloy po nating isama sa atin pong mga panalangin, maging ang kanya pong mga council of leaders, sila Pastor Paul Stephen, Pastor Mark Olson, Pastor Kevin Foley, Pastor Richard Ruby, maging sila Pastor Harold Warner, Pastor Joe Campbell, maging sila Pastor Tom Payne, patuloy silang samahan po ng ating Panginoon. Maging ang leadership po ng ating pong fellowship dito sa Pilipinas, Pastor Alberto Despida, Sister Susan, ang Mandaluyong Church, patuloy po natin silang isama sa ating mga panalangin. Maging ang mga regional leaders po, ang lugar po ng Lucena, sila Pastor Ernie Herente, maging sila Pastor Yeli Sibeli, ang Iloilo City, sila Pastor Hinaro, ang Tacloban, sila Pastor Charlie, ang Cebu City, maging ang Davao, sila Pastor Frank Beneventura, patuloy silang pagbungahin, samahan ng ating Panginoon, hindi po biro ang kanilang ginagawa. Gayon din sila Pastor Samuel Casyao, ang Los Baños, Laguna, ang ating pong Mother Church, patuloy po nating itaas sa ating mga prayers na patuloy silang pagbungahin at pagpalain pa ng ating pong Panginoon. Maging ating pong pastor dito sa ating pong church sa Rosario, Pastor Denver, Sister Ninette, patuloy na pagpapala at pagbubunga, patuloy na provision ay ipagkaloob sa kanila ng atin pong Panginoon. At gayon din, patuloy po nating isama sa ating pong mga panalangin. Ang Diyos po natin ay ang Diyos ng kagalingan. Siya po ay ang dakilang doktor at manggagamot. Wala po siyang karamdaman na hindi kayang pagalingin. Sa gabing ito, meron pong mga prayer concerns, kagalingan po sa ubo at lagnat ni Bea Kayarian, at meron po tayong mga kapatid, di na lang po na ipatala, may mga sait po, karamdaman, ubo, sipon, lagnat, at isama po natin sa panalangin sa gabing ito na pagalingin sila ng ating pong Panginoon. Gayon din mga pastor na may karamdaman, asawa ng pastor, mga mananampalataya, itaas natin sa ating Panginoon na sa gabing ito ay pinagaling na po sila ng atin pong Panginoon. At gayon din, ang atin pong bansa, wag po natin kalimutan na isama po sa ating panalangin. Mahal natin ang ating bansa sapagkat tayo ay mga Pilipino at in the same time tayo po ay Kristiyano. May magagawa po ang atin pong mga panalangin. Ang ating pong Presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy na samahan ng ating Panginoon ang kanyang pamumuno, maging ang mga kawani, kabinete, at marami pang Pilipino ang maligtas. At sa gabing ito, maging ang pangangailangan ng bawat isa. Sino pong may pangangailangan sa ating Panginoon? Amen. Nakikita po ng ating Panginoon ang mga kamay na yan sa gabing ito. Habang lumalapit si Brother Efren sa atin pong pambungad na panalangin, minsan pa sama-sama po tayo, palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. I worship you, Lord God, my King, my Savior. Hallelujah. Minsan pa patuloy po namin sa Hallelujah. Dakilang Diyos, ngayong pong gabi, muli kami, Panginoon, ay lumalapit sa biyaya ng iyong trono. At patuloy naming itinataas, Panginoon, ang bawat prayer concern na nabanggit, Panginoon, sa unahan. Patuloy mong pagpalain ang leadership ng fellowship nito mula international
hanggang sa mga bagong, mga pioneering Panginoon. Lord, Ikaw ang siyang kumilos ngayong gabi. Patuloy naming itinataas sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran naming may mga karamdaman. Patuloy mong abutin ang iyong mapagpalang kamay. Bigyan mo po sila ng kagalingan sa oras na ito. Si Bea, Panginoon, maging ang bawat isa na narito na may karamdaman, patuloy mo pong katagpuin ang kanilang mga pangailangan sa kanilang buhay. Higit sa lahat, ang kanilang mga karamdaman ay binigyan mo na ng solusyon ngayong gabi. Lord, salamat, Panginoon, maging sa gawain ito, pagpalain mo ang aming bansa. Patuloy mong kilusin, hallelujah, ang mga namumuno sa bansang ito, patuloy na makakilala sila sa iyo at maging maayos ang takbo ng aming pong bansa, Panginoon. Lord, tinataas po rin namin sa iyo ang mga salitang mahayag ngayong gabi. Patuloy mo itong kasihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, kayo ang mangusap sa puso ng bawat isa ngayong gabi. Maraming salamat, kinatagpo mo na ang aming pong mga pangailangan. Sa iyo lahat ang mga papurit parangal sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. At sa gabing ito, di na po ako magtatanong, meron po tayong first timer. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Kamayan po natin ang bawat isa habang inaawit kinagagalak itang mailala. Ikinagagalak kitang makilala. Sa Father's House Fellowship tayo'y nagkita. Ang panalangin ko sa Diyos ay pagpalain kang lubos upang biyaya niya'y makamtang lubos. Kinagagalak kitang makilala. Ikinagagalak kitang makilala. Sa Father's House Fellowship tayo'y nagkita. Ang panalangin ko sa Diyos ay pagpalain kang lubos upang biyaya niya'y makamtang lubos. Upang biyaya niya. Upang biyaya niya'y makamtang lubos. For the last time upang biyaya niya. Upang biyaya niya'y makamtang lubos. Amen. Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa. Napaabuti po ng ating Panginoon. Sino pong masaya? Amen. Hallelujah. Sa gabing ito, dadao po tayo sa ating pong mga announcement para po sa mga first-timer. Ang ating pong nadaluhan sa gabing ito ay ating pong midweek service. Ito po ay Wednesday. Ito po ay nag-i-start ng may konting changes po tayo. At ngayon po ay nag-i-start po ito ng alas 6 pero may mga announcement po ang ating pastor sa ilang changes at keep in touch na lang po. At tuwing Sunday, meron rin po tayong gawain bukod sa ating pong midweek service. May gawain po tayo ng Sunday, dalawa po sa umaga. Ang una po ay ang ating pong Sunday School Adult. 8:30 po ito nag-i-start at ang sunod po noon ay ang ating pong Sunday morning worship service. Alas 10 po ito nag-i-start. At gayon din, sa gabi po ang ating pong gawain. Tuwing Sunday, evening service po ito. Tuwing Sunday ay alas 6 po ng gabi. At meron po tayong paghayo tuwing Sunday. Ito po ay alas 3 ng hapon. Kaya po sa mga gusto pong sumama sa atin pong evangelism tuwing Sunday, bago po mag-3 ay nandito na po tayo sapagkat meron pong mga leaders na naka-assign, dinedelegates po ang bawat may gagampanan. Kung gusto niyo pong mag-testimony, mangaral, ay pwede po kayong magsabi po sa mga leaders na naka-assign sa atin pong evangelism. Dalawa po ang atin pong pinupuntahan, meron po sa park. At minsan po pag hindi po ganun kaganda yung panahon ay nililipat po ito sa market. At ang ating pong ilang mga tatay ay pumupunta po sa ating pong kulungan sa jail ministry at binibisita po ang ating mga kapatid na bilanggo doon. At ito po ay may mga bunga kaya samahan po natin ang ating pong gawain, especially ang ating pong evangelism tuwing Sunday. At bukod po doon sa ating pong mga regular services, ay may mga inaandak po tayong discipleship at makinig na lang po tayo sa ating pong mga announcement ng ating pastor kung kailan po ang ating pong discipleship. At gayon din po, bukod sa ating pong mga gawain na ito, meron po tayong araw-araw na panalangin ang ating pong church.
ay nagpa-practice po ng daily prayer. Masarap pong maipag-usap sa Panginoon araw-araw. Kaya naman bukas po ang church, alas 5 pa lang po ng umaga para po sa mga gustong manalangin. At kung kayo po ay papasok ng trabaho, papasok ng school, mas maganda na dumaan po kayo dito sa church. May logbook po dyan. Pwede po kayong maglista ng inyong pangalan at tinitingnan po natin tinitingnan po ng ating pastor yung mga nagpe-pray dyan po sa logbook. At gayon din, bukod sa atin pong daily prayer, meron po tayong daily evangelism, araw-araw po na paghayo. Kaya naman kung gusto niyo pong mailahok sa atin pong daily evangelism, makipag-coordinate lang po kayo sa mga leaders na na-assign sa bawat araw. Hindi po ito naka-schedule ng umaga lang. Pwede po itong ilipat sa hapon, depende po sa mapag-uusapan. At iyan po ang ating po mga activities. At sa mga darating po na activities po natin, sa darating po na Friday, ito po ay October 17, tayo po ay magkakaroon ng Baga Bataan Impact Team. At hindi ko po alam kung anong oras sa alis, gabi po ba ang alis po ng team na sasama po sa Baga. Wala po akong idea, pero kung gusto niyo pong sumama, pwede po kayong magsabi po sa ating pastor at kailangan pa po ng mga dagdag na sasama po sa ating pong Baga Bataan Impact Team. At sa darating naman po na Tuesday, ang ating pong pastor ay may in-schedule po na meeting po ng bawat isa na available po. At hindi lang po ito sa mga ministers, maging sa mga baguhan. Pwede po kayong pumunta sa atin pong meeting, babae, lalaki. 6:30 po para po sa mga hahabol at lalabas ng alanganing oras. 6:30 po tayo magi-start ang atin pong meeting sa Tuesday. At ito po ay ilang mga gustong itaal ng ating pong pastor. At gayon din, bukod po sa atin pong meeting na yan, sa darating po na October 25, magkaaroon po tayo ng 180 Jam. At may mga ticket na po. Yung naaraang ticket ay siguro pwede pa pong gamitin niya. Baguhin niyo lang po yung date. At pwede po kayong mag-invite, mga kaibigan niyo po, mga katrabaho, mga classmates sa school. Pwede niyo pong i-invite sa atin pong darating na 180 Jam. Ang music team, ang drama team ay may hinanda po para sa bawat isa. Higit po sa lahat ng pangaral ng salita po ng atin pong Panginoon. At sa darating naman po na November 3 to 7, ang atin pong conference sa Mandaluyong. Ito po ay gaganapin sa Bayanihan at may mga nagtatanong na rin po para makapagpalda po sila ng leave. Ito po ay November 3 to 7, ang atin pong conference. At sa darating naman po na November 15, ang mga Sunday schooler po natin, mga teachers natin, meron po silang culminating activities. Kaya yan po ang atin pong mga schedule sa mga darating po na gawain. Kung may naalimutan po ko, ang ating pastor na lang po ang magpapaalala. Amen. At sa gabing ito, sino pong handa ng magbigay sa ating Panginoon? Amen. At ang ating pastor ang maghahamon sa ating pagbibigay, maging ang kanyang pangaral. Minsan pa sa gabing ito, handa po natin ang ating puso, maging ating painig, maging ating mga bulsa. Amen. Hallelujah. At tanggapin po natin ang ating pong pastor, Pastor Denver Reyes. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Song yun. Malakas. Amen. Amen. Maraming pong salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. At ilang slight changes lang po yung kailangan po natin kasi katulad po nito, I've just heard na ang giving ay ginagawa sa last part pagkatapos ng preaching. So, ang atas ng ating pastor, ni Pastor Boyet, ay kung ano yung ginagawa sa Mandaluyong course, ay yun din yung ating gawin. So, slight changes lang naman to, konti lang. So, kasi sabi niya, ay yun daw kumbaga, pag hindi nakapagbigay hindi umabot sa pagbibigay ng Miyerkules dahil medyo na late, ay pwede namang magbigay pa sa linggo. So, yun din yun. So, kaya meron tayong gagawin ngayong gabing ito, mga minamahal sa ating pong paghandog. Napakahalaga po nito sapagkat lahat po ng institusyon at organisasyon, mga minamahal, ay nangangailangan ng tinatawag na excuse me. Parang nakatin na rin yung lalamunan ko, Pastor Alvin, na. Amen. So, lahat po ng organisasyon at samahan ay nangangailangan
ng tinatawag na pondo or funding. Di ba? So hindi iral, hindi mananatili, at hindi uusad, hindi lalago ang isang institusyon, organisasyon na sabi nga ay hindi nagkakaroon ng mga pagpondo o funding, mga minamahal. At maging ang ating Panginoong Jesucristo nang siya'y narito sa lupa, pag pinag-aralan mo ang kanyang ministry, kayang magparami ng ating Panginoong Hesus ng tinapay. Tama ba? Kaya nga niya na sabi nga ay gumawa ng mga iba't ibang himala, paramihin ng isda, paramihin ng tinapay, humuli ng isda na merong pananalapi. Di ba? Sa bibig ng isda. Kayang utusan ng Diyos ang isda. Sa lumang tipan, kayang utusan ng Panginoon ang uwak. Di ba? So makikita natin na walang imposible sa ating Panginoon. Pero pagdating sa kanyang ministry, makikita po natin sa aklat po ng Mark chapter 14, beginning from verse 3. At samantalang siya'y nasa Betanya sa bahay ni Simon na kitongin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng unggwentong nardo na totoong mahalaga. At pinasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa kanyang ulo. Dadapot may ilan na nangagalit sa kanilang sarili na nagsisipagsabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito ng unggwento? Verse 5. Sapagkat ang unggwentong ito ay may pagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at may bibigay sa mga duka. At inupasala nila ang babae. Dapat sinabi ni Jesus, verse 6, pabayaan ninyo siya. Bakit niyo sa binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Verse 9. Taas ko lang sa verse 9. At katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alaala sa kanya. Pagbalay na pagbabasa ng banal na salita ng Panginoon. Makikita po natin dito ang isang babae na sabi nga, siya ay nagbuhos ng mamahaling pabango. Ang sabi doon, ito ay 300 denaryo sa mga pag-aaral. Ito ay 1 taon na sweldo ng isang pangkaraniwang manggagawa sa kanilang panahon. 1 year wage. Amen? Isang buong taon na kinita. Amen? Pero dahil sa kanyang pagkaunawa sa kahalagahan ng paghahandog sa ating Panginoon, ginawa niya ang bagay na ito. Kaya ang mga taong tunay na nakaunawa ng katampatan o katampatang pagsamba sa Diyos, hindi yan takot sumamba. Hindi yan takot magbigay. Hindi yan takot mawalan katulad ng babaeng ito. Pero yung mga takot mawalan, ano sabi doon? Ng mga nakakita? Amen? Bakit? Ano ang layon ng pag-aaksayang ito? So, sa ibang mga tao, ang pagbibigay sa gawain ng Diyos ay parang pag-aaksaya. Di ba? Na para bagang yun ay mali, parang hindi tama. Sabi ng mga tao sa kanyang kapaligiran, bakit inaksaya niya? Ba't ibinuhos lang niya? Sana pinagbili. Sana maraming mga natulungang mga dukha. Pero alam naman natin, si Judas ang nagsabi nito. Men, alam niyo ba ang pangalang Judas ay hindi talaga masama ang kahulugan? The word Judas sa English ay Jude. Men, kasama sa lipi ni Juda. Pero itong si Judas, pinapangit niya ang kahulugan ng salitang ito. Men, sapagkat ang lalaking ito, iniisip niya na ang pagbibigay sa gawain ng Diyos ay parang pag-aaksaya. Nais ko pong sabihin ngayong gabi, sa lahat ng ginawa kong paghandog sa Panginoon, hindi ko naramdaman na naaksaya ang pananalapi na ginugol ko sa gawain ng Diyos. Sapagkat sa aking pananaw, mga minamahal, yung mga bagay na binigay ko sa gawain ng Diyos, yun ang mananatili magpakailanman. Yung ginastos ko sa mga bagay na hindi may kaugnayan sa ating Panginoon, wala na yun. Pero lahat ng ginastos natin, lahat ng binigay natin, lahat ng pinagkaloob natin, para sa ating Panginoon, yun ang mananatili magpakailan-kailan pa man. Iniisip ni Judas ng ilabang mga lagad na pag-aaksaya, men, ang mga bagay na ito. Men, pero ngayong gabi, nais ko pong ipaunawa na pinahintulutan ng Panginoon, tinanggap ng Panginoon ang buong puso na paghandog ng babaeng ito. At ang napaganda, nangyari ang kaganapan ng kanyang sinabi. Saan man ipangaral ang mabuting balita, aalalahanin ang ginawa ng babaeng ito.
Kaya sa pagbibigay natin, mga pagbibigay na gumagawa ng marka, mga pagbibigay na ito ay maaalala, mga pagbibigay na ito ay pinapahalagahan ng ating Panginoon. Sapagkat isang bagay ang natutunan ko sa pagbibigay, sa paghahandog sa ating Panginoon, kung walang halaga sa iyo, ang ibibigay mo sa Diyos, lalong walang halaga sa Diyos yan. Tama ba? Sa iyo nga, walang halaga di ba? Lalo na sa Panginoon. Kung sa personal mong buhay, wala lang ibibigay mo para bang hindi ganun kabigat, hindi ganun kahalaga sa iyo yung mawawala. Sa Diyos, lalong walang halaga yan. Pero ngayong gabi, mga minamahal, ang napaganda sa ating Panginoon, tinatanggap niya, nagiging mabangong samyo sa Kanya ang mga pagbibigay na buong puso at buong pagsamba. Kaya ang pagbibigay, hindi po natin tinutulungan ang Diyos. Amen? Yung term na tulungan natin ang Diyos, mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang tulong. Amen? Tulungan natin ang gawain ng Diyos, magandang pakinggan, pero sa logical na kaparaanan, mga minamahal, ang pagbibigay ay hindi po pagtulong. Amen? Sa Diyos. Kasi may mga ganong mga connotation, may mga ganong kaisipan. Mga kapatid, para sa akin, ang pagbibigay ay isang pribilehiyo. Ang pagbibigay ay isang paraan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Ang pagbibigay ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating Panginoon, katulad ng babaeng ito. Hindi siya naghihintay ng kapalit sa kanyang ginawang pagbibigay. Pero makikita naman natin, maging sa lengguaheng Tagalog, naalala ang kanyang ginawa. Kaya nawa ang ating pagbibigay laging magdala ng alaala sa harapan ng ating Panginoon. Tayo magandog na may pasasalamat sa ating Panginoon. Pangunahan tayo sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang pribilehiyo na kami po ay makapaghandog sa iyong gawain. Ang aking dalangin, Panginoon, patuloy mong pagpalain ng bawat isa at lalong higit ang proteksyon sa iyo pong mga anak. At sa bawat malilikom, Panginoon, ito ay magamit sa pagsulong pa ng iyong gawain. Maraming salamat po. Ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Awit ng tinubos. Been delivered, Praise the Lord. Amen. I've been delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I've been delivered once again. I've been delivered. Praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I've been delivered. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Palapakan natin ating Panginoon. Amen. Praise the name of the living God. Ngayong gabi, mga minamahal, diretso tayo sa gawain ng ating Panginoon. At nais ko lang idagdag, by next Wednesday, amen, ang aking suggestion sa ating mga leaders sa ating church, mga key leaders natin, key disciples at sa ating council, na i-adjust natin ang oras kung maaari ay 6:30 tayo mag-start. Kasi halos ganun din naman, di ba? Hinihintay din natin yung iba. So, gawin na natin 6:30 kasi maiksi lang akong mangaral. Amen? Maiksi lang kasi akong mangaral. Amen? Ang pangangaral ko laging umabot lang ng 40 minutes. Kinakat ko na kasama yung tawag dito, yung kasama yung altar call. Amen? So, sometimes 45, 50. So, kaya abot pa rin. Amen? Maaga pa rin tayong lalabas. Amen? So, tulungan tayo ng ating Panginoon dahil nagsimula tayo alas 6, medyo mahaba ang pangangaral na ito. Amen. So, ganun din mga minamahal. Wala rin muna tayong testimony pag Wednesday. Sunday na lang tayo mag-testimony. So, para kasi, yung pag Wednesday kasi pagod na yung mga tao, pagod yung mga estudyante, pagod yung mga tatrabaho. So, iksian lang natin ng kaunti yan. Okay? So, mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Book of Acts chapter 16. Beginning from verse 16 hanggang sa 17. Garalan natin ang ilang mahalagang salita ng Panginoon sa mga oras na ito. So, huwag kayo manibago sa ilang mga changes na. Kaunti lang kasi noong last Sunday na narito kami ni Pastor Boyet ay merong tayong kapatiran na nasabihan naman nasabihan lang na kaunti ni Pastor Boyet. So, wala siyang kaalam-alam, wala siyang kasalanan. Pero dahil yun nga, yung ibang mga bagay na dapat maitama ay
may lagay lang sa sa tamang oras So napagsabihan siya. So ako na may naawa dun sa disciple So kaya pag may dumating uli, yung pagkakataon na yon ay wala nang disciple na masabihan So kaya ilagay lang natin ng kaunti slight na changes lang. Okay? Back in the 14th century, in the region we now call Belgium, there was a duke by the name of Reynald III. Ang duke ng Belgium, ang pangalan niya ay si Reynald III. And this man has a nickname. He was called Crassus. Men, na ang salitang Crassus sa kanilang lengguwahe ay nangangahulugan ng sobrang laki o sobrang taba. Men, sapagkat ang taong ito ay simula pagkabata, napakahilig niyang kumain, kaya siya ay lumaki ng lumaki, siya ay tumaba ng tumaba. Amen. In the course of time, this duke, he had a violent quarrel with his younger brother Edward. Nagkaroon siya ng pakikipagtalo, pakikipag-away, at nagkaroon ng agawan sa kanilang pamumuno. Amen. At itong si Edward ay nanguna sa isang revolt against his brother. And Edward, his younger brother, took Crassus prisoner. Kinulong niya. And he took him to Newkirk Castle. Kinulong niya ito doon sa isang kastilyo na kung saan ang kastilyong ito ay nasa bahagi ng mataas ang isang special room. Ang special room na ito, na binuo niya, sabi niya, mababawi mo lamang ang trono. Mababawi mo lamang ang trono sa akin kapag ikaw ay nakalabas sa kwartong yan. Ang kwartong dinisenyong ito, amen, ay, sabi nga, for normal size people, hindi magiging problema yung paglabas. Kasi yung pinto, walang sarado. Basta pintuan lang lagusan. Nung ginawa yun, ipinasok siya sa nagawa ng pintuan. Nandun din ang mga bintana. Wala ding sarado, walang lock, pwedeng makalabas. Ang problema, amen, ni Reynald ay yung kanyang malaking size. So kaya ibig sabihin, nung ikinulong siya doon, saka ginawa yung pinto, hindi siya makakalabas basta-basta. At alam ni Edward ang kahinaan ng kanyang kapatid, walang iba kundi ang pagkain. Kaya ang ginawa niya, habang ito'y nakakulong, sinupply niya ng pinakamasarap na pagkain araw-araw. So ang tendency, ang lalaking ito na mahilig kumain ay walang tigil at lalong lumaki ng lumaki. Ang sabi ng mga tao kay Edward, he was accused of cruelty. Amen. Dahil sa kanyang ginawa sa kanyang kapatid, naging napakasama ng pagtingin ng ilan sa kanya. Pero ang sabi ni Edward ay ganito, my brother is not my prisoner. My brother is not my slave. He may live. He can live if he will. But my brother is a prisoner of himself. My brother is a slave of himself. Sapagkat, sabi nga, kung tutuusin ang sinabi lang sa kanya, gumawa siya ng paraan para makalabas. Anong ibig sabihin? Magpapayat. Pero dahil nakikita niya ang pagkain, hindi niya magawa ito, sa loob ng 10 taon siya'y nakakulong na kung tutusin, kayang-kaya niya na siya ay makalaya. Mga kapatid, ang katotohanan nito, may mga tao na napapaalipin sa mga bagay na hindi nila alam pwede pala silang makalaya. Ang pagkaalipin na ito, amen? He was a slave of his own self. He died a prisoner to his own appetite. Ang talata nating babasahin, mga minamahal, ay magpapakilala ng mga pagkaalipin o pagiging lingkod. Acts chapter 16 verse 16. Sabi ng Biblia, isang araw nang kami papunta sa Puok-Dalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Siya'y nakakapanghula dahil sinasapian siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Verse 17, sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ngayong gabi, tayo manalangin, namang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa gabing ito, Panginoon, sa bilang ng iyo pong mga anak na bahagi ng gawain ito.
Ang aking dalangin, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang magpaunawa, Panginoon, ng iyong salita. Ang kalooban mo ang maganap at mangyari, Panginoon, mga bagay na hindi kayang gawin sa kaparaanan at kakayanan ng tao, Panginoon. Hinihingi ko, Panginoon, sa gabing ito, ikaw po ang magpuno sa lahat-lahat. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Sa English version, para mas maunawaan nating mabuti yung paggamit dito ng alipin at lingkod. Now as we were going to the place of a prayer, a slave girl, meet us with a spirit that enabled her to foretell the future by supernatural means. She brought her owners a great profit by fortune telling. She followed behind Paul and us and kept crying out, "These men are servants of the Most High God who are proclaiming to you the way of salvation." Makikita po natin ang dalawang anyo ng pagkaalipin o pagiging lingkod. Sabi doon, isang alipin, isang lingkod na kung pag kinuha mo ang salitang ito, halos magkasing kahulugan. Di ba? Alipin at lingkod, di ba? Halos magkasing kahulugan. Pero makikita po natin dito ang mga salitang ito sapagkat sa kabuuan ng talatang ito ay akin pong napagmasdan, mga minamahal, na hindi lang dalawang uri ng alipin ang ating makikita rito. Kaya nais kong paksaan ang pangangaral na ito. Whose servant are you? Kanino ka bang alipin? Kasi pag binasa mo ang kabuuan ng teksto na ito, sa buong konteksto ng kapitulong ito, makikita po natin, hindi lang dalawang uri ng alipin ang ating mapapansin. Tingnan natin ang ilan. Number 1, dito, servant of the occult. Alipin ng okultismo. Alam natin, mga minamahal, na ang ating bansa bilang isang island nation, tayo po ay punong-puno ng mga okultismo. Tama ba? Tayo ay binuhay, tayo ay nabuhay, mali yung terminolohiya, tayo ay nabuhay na ang mga ninuno, magulang natin, napakaraming mga pamahiin, napakaraming mga paniniwala. Pag sumakit ang tiyan, anong ginagawa? Pinapalawayan, di ba? Mga taga-probinsya, di ba? Ganun mga taga-probinsya, ang tawag sa amin doon ay nabalis. Sa iba naman ay, hindi ko alam, nausog, di ba? Sinong ganon? Di ba? Kaya mga bata, paglalapit sa mga matatanda, naninigarilyo yung matanda, ay, pera usog, yan. Napakadumi. Di ba? Probinsya ganon, di ba? Ewan ko, sa mga medyo syudad na katulad dito kung ganon. Pero sa amin, hanggang ngayon, nilalawayan ang mga bata. Amen? Para hindi mausog. Amen? Kasi nga, tayo po ay merong tinatawag na kultura na ang paniniwala, amen, ay nakasalig sa mga okultismo. Kaya bawal umihi sa nuno, sa punso. Amen? Diba? But ano sinasabi? Tabi-tabi po. Amen? Kasi yung kultura na ating na-adapt ay nakabase sa okultismo sa maraming mga katuruan. Ang babaeng ito, mga minamahal, makikita po natin, siya po'y nasa ilalim ng pagkaalipin sa okultismo. Sa key verse nating binasa, nakalagay dito, mga minamahal, that this slave girl was possessed by the spirit who could predict the future. Manghuhula. Kaya maraming mga Pilipino naniniwala pa rin sa mga manghuhula. Di ba? Kaya nga yung iba, yung palm reading, di ba? May mga naniniwala sa ganun. Yung, halimbawa, yung mga very common, yung mga astrology. Ano ang iyong sinasabi ng iyong bituin, di ba? Yung mga ganun, di ba? Ano ang iyong lucky color? Ang lucky number 13 at saka 27. Uy, magandang tayan sa wedding. Amen. 13, 27. Amen. So, tayo'y nakabatay dun sa mga ganong mga bagay, mga minamahal. Amen. At ang babaeng ito, makikita po natin, he was possessed by the spirit who could predict the future. Ang tawag po dito, spirit of divination. Sa Greek, spirit of Phaeton ang pinakang kahulugan nito. Sa Greek mythology, tinatawag itong Delphi Oracle. Ito po yung isang lugar na kung tawagin ay Delphi, na kung saan meron dong nagpapahayag ng mga mangyayari sa hinaharap sa mythology. Ito'y kilalang kilala sa Grego, kaya ang babaeng ito ay possessed ng ganitong espiritu. The spirit of the python or the spirit of the snake. Kaya po makikita po natin sa likod ng lahat ng okultismo, merong gumagawa sa likod nito, sa mga kaganapan, amen,
lalo na sa ating bansa na napakahilig mag-practice ng ganitong mga gawain. Ang asawa ko po'y lumaki simula sa kanyang pagkabata hanggang sa siya'y magdalaga sa lugar po ng Davao, yung pinakadulong bahagi ng Davao. Pag ikaw ay tumawid na, ang kasunod na ay Indonesia na. Dulo yung kanila. Kaya yung kanilang lugar, walang masyadong ospital, walang ospital na mapagpapagamutan. Kaya kadalasan kapag ganung mga lugar, alam natin kung saan napunta ang mga tao pag nagkasakit. Diba? Sa mga quack doctor o doktor kwak-kwak. Amen? Talaga. Sa mga albularyo. Amen? Sa mga manggagamot, mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo po ay nasa ganitong kalalagay na hindi natin alam, amen? Unknowingly, hindi po natin alam na itong palang mga bagay na ito ay mali. Pero, nadadala-dala ito, amen, dahil sa salit-saling mga turo. Kaya ang okultismo, sabi nga, amen, ito ay mga hideous illusion, occult, it means not revealed, it is hidden, amen, of relating to supernatural agencies, their effects, or knowledge of them. Kaya po ang mga occult practice, makikita po natin mga minamahal, ito'y saganang-sagana. At ito ang nakakalungkot, pati sa mga ilang mga Kristiyano, naniniwala pa rin sila sa ganito. Nangaral ako sa isang lugar minsan, revival, may nagpa-pray sa akin, merong siyang may sakit, meron siyang karamdaman, at nung siya ay pinag-pray ko, amen, sa church, maya-maya bumalik uli nung tanghali, nagpa-pray na naman siya, maya-maya bago umalis, amen, nagpa-pray na naman, doon sa kanyang sakit, medyo, kumbaga parang weirdo na ba? Ba't kaya ganun? Tapos nung pumunta kami sa kanilang, sabi sa bahay daw naman nila, punta kami sa bahay nila, nag-pray kami. So habang kami na doon sa loob ng kanilang bahay, sama-sama kami kasama yung aking asawa tsaka yung host na pastor doon sa kung saan ako nag-revival. Habang ako'y nagpe-pray, doon sa loob ng bahay nila, pakiramdam ko, ako'y sinasakal sa loob ng bahay nila. Nakakapagtaka, hindi ako makapagsalita. Maya-maya, naku, mayroon ditong sabi ko. So, ito na, amen. Dahil doon, syempre, nung kinilabutan ako, dahil nga parang sinasakal ako habang nagpe-pray, nag-speaking in tongues na ako, amen. Talagang ang lakas na, grabe na parang naging napakalakas ng aking unusual. Maya-maya, nagulat yung asawa ko, alam na niya. Meron talagang nangyari na hindi inaasahan sa lugar na yun. Pagkatapos nag-pray kami sama-sama kasama yung pastor. Maya-maya, naramdaman ko na parang nagkaroon ng pagluwag doon sa loob ng silid, doon sa loob ng kwarto. Maya-maya pinag-pray namin, naging maayos. Noong gabi, yung asawa ko, nakausap niya yung pinag-pray namin na babae. Sabi niya, sa totoo lang, nagpunta ako sa manggagamot. Na kung saan, dahil dun sa aking sakit, nawawalan na ako ng pag-asa, pumunta ako dun sa manggagamot, dinala ako sa isang lugar na merong apoy yung isang napakalaking kawali. At pinalagay niya yung aking kamay hindi nasusunog. At sabi niya, siya daw ay pinagaling na. Ang punto ko mga minamahal, may mga Kristiyano na dadaya pa rin. Kasi ang okultismo, kumikilos siya ng patago. Kumikilos siya ng palim. Ang babaeng ito, mga minamahal, makikita po natin, amen, na siya'y ginagamit. Isipin mo, ang babaeng ito ay nagsasabi na sila Pablo ay daan ng kaligtasan, sila ay magiging daan. Amen, makinig kayo sapagkat sila ay daan ng kaligtasan. So kaya ang okultismo ay merong deception. Kaya kapag nagtanong ka sa manggagamot, ang sasabihin ng mga manggagamot, sa Diyos din naman sila. Meron pa nga silang picture Diba? May rosaryo, may krus. Amen, kami sa Diyos din. Amen. Katulad ng babaeng ito. Pero sa likod nun, mga minamahal, sa dami kong nakilala na gumagamit ng anting-anting, gumagamit ng mga panggagaway at panggagamot, meron din silang mga Diyos. Pero sa likod nito, amen, ay ang mga masamang lahangarin, mga minamahal. Ang sabi ng Bible, Leviticus chapter 19, verse 26. Panig kayong mabuti. Huwag kayong kakain ng anumang may dugo, ni huwag kayong mag-iingkanto, ni magpapamahiin. Kaya pati yung superstitious o superstition, di ba? Huwag kayong kakain ng anumang karneng may dugo, huwag kayong manghuhula o huwag kayong mangkukulam. Amen? Sinabi ng salita ng ating Panginoon ang mga bagay na ito upang bigyang babala ang kanyang bayan. Na magpahanggang ngayon, ito po ay hindi katanggap-tanggap. Leviticus chapter 20, verse 6. Ang taong magbalik sa inaalihan ng masamang espiritu, sinasampahan ng masamang espiritu at sa mga mangkukulam upang manalig sa mga iyon, itididig ko ang aking mukha laban sa taong iyon at ihiwalay ko siya sa kanyang bayan.
Kaya makikita po natin mga minamahal, magpahanggang ngayon, ito po ay laganap na laganap pa rin. Katunayan, mga minamahal, sa akin pong ministry sa paglilingkod sa Panginoon, halos lahat ng bayan na mapuntahan ko, mayroon po akong encounter sa mga okultismo. May pagkakataon, 3:00 ng madaling araw, ipinatawag ako sapagkat merong sinasapian ng masamang espiritu doon sa lugar, sa Lokban. 3:00 ng madaling araw. Grabe. Sabi ko, ba't tuwing 3:00 siya sinasapian? Tuwing 3:00. And later I found out na ang 3:00 pala, yung pala yung pinakamatinding oras ng mga manggagaway at mangkukulam kapag sila'y nag-uorasyon. Yung mga nag-aanting-anting. Men, nang siya'y sinapian, grabe mga minamahal. Men, nakakatakot yung itsura niya. Amen. Pero salamat by the grace of God, higit na makapangyarihan ang ating Panginoon sapagkat siya'y pinalaya ng ating makapangyarihang Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Makikita po natin, Deuteronomy 18 verse 10. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy. Ito po yung pagsusuob ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o inkantador, o manggagaway, o inkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na ito, ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ikaw ay magpakasakdal sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ang mga bansang ito na iyong ariin ay nakikinig sa kanila na nagmamasid sa mga pamahiin at sa mga manghuhula, ngunit tungkol sa iyo ay hindi pumayag ang Panginoon mong Diyos na gawin mo. So kaya makikita po natin dito yung condemnation ng ating Panginoon sa mga okultismong mga gawain. Amen? Kaya salamat by the grace of God, ang tao kailangan nilang mapalaya sa ganitong kalalagayan. Kaya ako po ito dinidiscuss sapagkat marami-rami na rin itong nakaraan sa Marinduque, ay meron akong pinag-pray na siya ay ganun pa rin, amen? Sapagkat sabi ng iba, siya ay parang nasisiraan lang ng ulo. Pero nung nagsimula akong mag-share ng salita ng Panginoon, nagsimula siyang mawala yung kulay itim ng kanyang mga mata at puti na lang lahat. Sabi ko dun sa mga disciple, pag nawala yung itim ng kanyang mata, habang tayo ay nananalangin o kaya nagbabahagi ng salita ng Diyos, alam na natin na yan ay merong masamang espiritu. Amen? So by the grace of God, na-share natin, na ipanalangin natin, at sabi ko sa kanya, baka meron ka dyang tinatago na bigay sa iyo ng manggagamot. 3 anting-anting ang nakuha ko sa kanya. Pinasuko namin, at pagkatapos kinuha namin, pinagpray namin. Salamat by the grace of God, ang Diyos ay Diyos na nagpapalaya. Amen? Sapagkat ang tao ay alipin. Amen? Ng ganitong mga bagay, magpahanggang ngayon, mga minamahal. Kaya may mga taong alipin ng okultismo. Number 2, merong tinatawag na servants of money. Kung merong servants of occultism, itong may-ari sa babaeng ito, na siyang, sabi nga, namamahala, pinagkakakitaan. Kaya ang okultismo, pinagkakakitaan yan. Yung mga manghuhula, di ba? Yung mga, sabi nga ay manggagamot, mga healer, ang tawag nila, faith healer. Ang tawag natin, fake healer. Amen? Kasi fake sila, amen? Kasi ang kanilang ginagawa ay hindi sa Diyos. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, sa bahaging ito sa verse 19, Acts 16 verse 19, datapot ang makita ng kanyang mga Panginoon na wala nang inaasahan nilang kapakinabangan. Hinuli nila si Pablo at si Silas, kinaladkad nila sa pamilihan at sa harapan ng mga may kapangyarihan. Makikita natin yung may-ari, yung nagpapatakbo ng negosyo. Ang mga taong ito, sila'y alipin ng pananalapi. Gusto nilang kumita, sa maling kaparaanan. Her masters are servants of greed, servants of money. Their main concern is their money. Amen? Kaya makikita po natin dito, nung nawala ang kanilang pagkakitaan, nagalit sila. Amen? Hanggang sa punto na gusto nilang ipakulong sila Pablo. Kaya sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, mga minamahal, makikita po natin, ang mga tao ay pwedeng mapaalipin sa tinatawag na pananalapi. Amen? Nakita ko po ito sa mga talatang ito, mga minamahal, na may mga tao na grabe yung kanilang, sabi nga ay pagkakaroon ng desire na magkaroon ng tinatawag na maraming pananalapi. At alam natin na sinasabi ng Biblia, kapag ang tao ay nagnais ng sobra higit sa kanyang kinakailangan, sino naniniwala na ang pera ay neutral? Hindi masama ang pera. Amen?
Katunayan, kailangan ko nga ng pera. Ikaw ba kailangan mo? Amen? Kailangan natin ng pera. Ano say amen? Ang pera ay neutral. Ang problema ay yung desire. Ang problema ay kapag lumalim ang iyong pag-ibig. 1 Timothy chapter 6 verse 7, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. Wala rin tayong madadalang anuman sa pag-alis dito. Kaya nga, dapat na tayo masiyahan kung tayo may kinakain at mayroong isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at sa kapahamakan. Bakit? Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamahan. Dahil sa pag-angad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Pinapaiwas tayo ng Panginoon. Ako po'y nalulungkot dun sa ilang mga Kristiyano na nasa politics. Sa totoo lang, pag ikaw ay Christian tapos pumasok ka sa politics, sigurado yan, kompromiso yan. Compromise yan. Di ba? Ngayon nakakaladkad ang isang pastor na senador sa mga issue ng pananalapi. Ako'y nalulungkot. Amen? Kasi siya ay lingkod ng Diyos, anak ng lingkod ng Diyos, lingkod ng Diyos. Hindi ko nasasabihin kung sino siya. Si Joel. Amen? Amen? Ako'y nalulungkot. Amen? Kasi nakikita ko ito dati, nangangaral to. Nakikita ko siya dati before politics. Grabe yung paggagamit sa kanilang pamilya. All po sa atin dahil sa pananalapi, kaladkad siya. May babae daw, ang daming mga binintang sa kanya na di ba? So talagang ang pananalapi, mga minamahal kapag ito'y nasobrahan ng pagnanasa, nakalulungkot na isipin, maraming bumabagsak dahil sa maling pananaw ito. Salamat sa kabutihan ng ating Panginoon na tayo isinasaayos ng ating Panginoon. Sabi ko nga, kung ikaw ay magpapastor, gusto mong yumaman at magpapastor ka, huwag kang pumunta sa Potter's House. Amen? Amen? Sapagkat, makikita mo, amen, na ang pamamaraan. Amen? Ako kung gusto kong kumita ng pananalapi, gusto kong maging maayos ang buhay, ay di mag-abroad na lang ako, mag-ibang bansa na lang ako. Amen? Meron naman ako mga kamag-anak, at least kahit pa paano, sa US na nagsabi sa akin, amen, na sabi niya, sige lang, tapusin mo yung pag-aaral mo, pagkatapos mo, kuhanin ka namin dito. Amen? So kaya, kung pananalapi, mga minamahal, at ministry, lalo na sa Potter's House, tingin ko mabibigo ang sino man, amen, pag sa atin. Amen? Kaya ang punto ko ngayong gabi, mga minamahal, pag yung tao ay nasobrang alipin ng pananalapi, alam nyo ba na ang pera, kayamanan o pananalapi ay pinagpantay ng Biblia pagdating sa paglilingkod na ginagawa ng mga tao? Matthew chapter 6 verse 24, tama ba? Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Imagine yung pong weight, yung timbang, Diyos at kayamanan. Kaya ang mga tao ay pwedeng mapailalim sa ganitong kalalagayan, amen? At may ilan mga minamahal na dahil sa pagkaalipin sa pananalapi o kayamanan, makikita po natin na ang siguradong kahantungan ay kamatayan. Si Simon na isang manggagaway, hindi lang siya servant of occultism, si Simon the Sorcerer sa Acts chapter 8 verse 18 hanggang 21, siya rin ay servant of money or greediness. Amen? Sapagkat ang lalaking ito, si Simon, bukod sa panggagaway na kanyang ginagawa, gusto pa niyang bilhin yung pong kapuspusan ng banal na espiritu, kanyang binabayaran. Sapagkat alam niya na kung magkaroon siya ng kapangyarihan na higit sa meron siya sa okultismo, mas madadami ang kanyang pera. Kaya sabi ng ating ng Biblia, Acts 18 verse 18, nang makita nga ni Simon sa pamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol, ay binigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi. Imagine, amen? Pati banal na spirito, binibili. Imagine, amen? Pati yung kapangyarihan ng Diyos gusto niyang bayaran sa pagnanasa, na siya ay magkamalpa ng higit sapagkat nakita niyang higit na makapangyarihan. Yung meron si Pedro at ang mga alagad, kaya gusto niyang makuha yun. Hindi dahil sa desire na siya'y mapuspos, hindi dahil sa gusto niya na siya'y magamit ng Panginoon, kundi higit sa lahat, gusto niyang kumita ng pera. Sabi ng verse 19, sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito, upang sino mang patungan ko ng aking kamay, tumanggap ng Espiritu Santo. Dapat sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapapahamak na kasama mo, sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng salapi, wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo ay hindi matuwid sa Diyos. Kaya sa sobrang pagnanasa sa pananalapi at kayamanan,
ang mga tao'y masisinsay, matutuhog ng ang kanilang pananampalataya. Number 3, servants of emotions. Kasi 6 ito. Amen? Sir, kaya mabilis yung unang 2. 6 kasi ito. Wow! Point number 3 na, tapos na. No, 6 ito. Okay, number 3, servants of emotions. Lalo na sa panahon po natin. Amen? Pansinin nyo sa verse 22. This is textual type of preaching. So kaya sa mga teksto tayo nakabase. Amen? Sa verse 22, at sama-samang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila. Isipin niyong mabuti kung paano naging alipin ng mga ito ng kanilang emosyon. Si Pedro nangangaral lang at ang mga si Pablo nangangaral lang kasama yung mga alagad, di ba? Nangangaral sila. Tapos itong babaeng ito, pinalayas nila yung masamang espiritu. Dahil pinalayas nila, nagalit yung may-ari, yung boss, yung employer, nung babaeng ito na ginagawa nilang gatasan o dito sila kumikita. Kaya, ang mga may-ari ay gumawa ng iskandalo. Sabihin na natin, nag-viral ba? Nag-viral. Pagkatapos, yung mga tao na wala namang kinalaman dun sa pangyayari, nagalit. They were driven of their emotions. Ang napakamapanganib sa ating panahon, ang social media, pwedeng i-provoke ang ating mga emotion. Sa ating napapakinggan, sa ating mga napapanood. Kaya may mga sabi nga ni Pastor Rico Herrera, may mga disciple sa atin, pag hindi DDS, amen, ay loyalist, Marcos loyalist. Minsan, sabi niya, makakapagsalita na sila ng mga parabang hindi naman nananampalataya. Dahil dun sa kanilang napapakinggan, naapektuhan ng kanilang emosyon at dahil dun nagkakaroon sila ng biases maging sa mga government. Pero ano sinasabi ng Biblia at anong tinuturo ng ating mga leader? Kailanman pinapanalangin natin ang ating mga tagapanguna sa ating bansa. Diba? Pero pag ikay na-driven ng iyong emotion, maapektuhan ka ng iyong napapakinggan. Ang mga tao rito, mga minamahal, they are servant of emotions. Sapagkat yung crowd, nung makita nila na merong nagpasimula ng galit, sumama yung karamihan kahit sa totoo lang, wala naman silang kinalaman dun sa nangyayari. Kaya pwede kang maapektuhan ng iyong mga napapakinggan. They allow themselves to be manipulated by their own hatred. Naging pabigla-bigla ang kanilang damdamin. Ang tawag dito, mob mentality. Kung ano yung damdamin ng karamihan o pulso ng karamihan, yun ang nagiging pulso ng mga nais sumama doon sa karamihan. Ang tawag doon, majority wins. Di ba? Kung sino yung mas marami, doon aayon. Ang ilang mga tao na apektuhan ng kanilang emosyon, mga minamahal. Kaya nga, sa totoo lang, amen, ang panahong ito na napaka mapanganib dahil sa social media. Alam niyo bang napakaraming nagkaaway dahil sa social media? Alam niyo kung bakit? Yung iba naman, hindi naman nakakapagsalita ng harapan. Pero sa social media, wow, ang tapang. Ang tawag na dyan, keyboard warriors. Pag may di ba, ang galing. Pero kumprontahin mo, di ba, yung mga nagbanta sa Pangulo, dating Pangulo, at saka yung ngayon, nagbanta, nagbigay ng pabuya. Nung hinuli na, iyak siya. Matatapang pag-keyboard, pag hinuli na at kinumpronta na, wala na. Driven by emotions ang mga tao. Amen. Sabi nga, nung panahon namin, mga minamahal, around 1990s, 95, hanggang year 2000s, noon talaga, mga minamahal, ang magulo talaga yung era na yun sapagkat wala pang cellphone at wala pang computer. Wala pang mga computer shop. Kaya ang mga kabataan noon, nasa labas, sabi nga, doon nagkakaroon ng kaguluhan. Pero nung nagkaroon ng computer, tapos na-invento ang cellphone, ngayon, yung mga away sa cellphone na lang. Di ba? Kasi nga, mas naging matapang ang mga tao dahil yung emosyon nila na ilalabas nila. Yung mga hindi makapagsalita, sa social media dinadaan, emosyon ang gamit. Pero pag harapan na, hindi naman masabi yung kanyang salubin. Kaya napakamapanganib ngayon pong gabi, mga minamahal, kapag tayo'y naapektuhan o tayo naging servant of our emotions. Kaya makinig kayong mabuti, mga kapatid. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong damdamin. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong napakinggan. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong nakikita. Kailangan nating maging rational.
Ibig sabihin, merong reasoning, logical na pag-iisip sa mga nangyayari. Huwag pabigla-bigla kapag meron kang napakinggan o nakita. Meron pong isang awitin noong 1949 na ito inaawit sa kanilang kapanahunan. Nabasa ko lang ito. Sabi niya, you got to be taught to hate and fear. Ikaw ay tinuturuan upang magkaroon ng galit at takot. You got to be taught from year to year. Kada taon ay pinapasa sa iyo ang pagkatutong ito. It got to be drummed in your dear little ear. You got to be carefully taught. You got to be taught to be afraid. Tinuturuan. So, ibig sabihin, sa kantang ito ay naituturo, naipapasa. You got to be taught to be afraid of people whose eyes are oddly made and people whose skin is different shade. You got to be carefully taught. You got to be taught before it's too late. Before you are 6 or 7 or 8, to hate all the people your relative hate. You got to be carefully taught. You got to be carefully taught. So, ibig sabihin, yung palang galit, takot, pagkamuhi na ituturo sa loob ng pamilya, ng tahanan. Kaya ano nangyayari? Kapag ikaw ay galit sa isang tao, galit din yung buong pamilya mo. Di ba? Kapag ikaw may problema sa isang tao, damay kung anong emosyon mo, yun ang magiging emosyon ng iyong pamilya, ng mga mahal mo sa buhay. Kahit wala naman silang kinalaman, because of emotions, pwedeng magkaroon ng ganong kalalagayan. Kaya kahit walang kaugnayan yung iba sa galit mo, pwede mong maipasa yan. Kaya ano sabi ng Biblia? Kailangan, amen? Na pag tayo ay nagalit, huwag tayong magkasala. Amen? Ingatan natin ang ating emosyon. Kung anong nakikita natin, yun ang gagayahin. Minsan, yung anak kong bunso, 6 years old pa lang yun. Binabantayan talaga namin ang kanyang mga pananalita. So, talagang sabihin natin, siyempre, bilang mga Kristiyano, di ba? Hinabili namin siya doon sa bahay ng aking kapatid, siguro mga ilang araw. Tapos, pagbalik namin, doon na kami, matutulog na kami, naglalaro siya. Habang siya'y naglalaro, biglang nag-PI. So, nag-PI siya, nagmura. Sabi ko, saan mo natutunan yan? I mean, wala kang naririnig sa bahay natin na ganyan. Saan mo natutunan yan? Ay, sorry daddy. Is that a bad word? Amen? Bad words ba yun? Amen? Tapos sinabi niya, yun nga, ang nagturo ay yung pinsan niya. Amen? Narinig niya habang naglalaro daw. Doon kanyang laruan, ay yun ang enemy. Kaya akala daw niya, normal lang yun. So, maiseset sa atin ng mga taong malapit sa atin ang tono ng ating damdamin, number 1, at ang tono ng ating pananalita. Kaya kapag ang magulang magagalitin, ang mga anak magagalitin din. Kapag ang magulang tampuhin, ang mga anak nagiging tampuhin din. Salamat na lamang ang Diyos ay Diyos na nagpapalaya. Amen? Ano mga ating karakter, pwede itong mabago at hindi tayo maalipin ang ating emosyon. Number 4, servants of self. Amen? Servants of self. Amen? Tayo ay merong tendency na maging lovers of ourselves. Ano ang ilan sa mga indikasyon sa ating panahon? Nabuo ang salitang selfie, correct? Amen? Ang selfie ay nabuo sa panahon ng social media, lalo ng cellphone, di ba? Sabi nga ni Pastor Emil, pag nagkuha ka ng cellphone, dapat yung kita yung jawline. Kaya pala yung nanguso yung iba pag nagpipicture. Wala mga kamalay-malay kasi madalang kasi ako magpicture. Amen? Madalang ako magpicture. Sa totoo lang, tingnan mo yung cellphone ko, madalang makikita. Ang kadalasan, yung lalo na yung mga babae, pag kumuha yan, maraming shot yan eh. Yeah. Lahat ng pangit, delete. Amen? Amen? Diba? Ba't mo alam, Pastor? Ay, ganun din yung mga anak ko dati. Amen? Kaya lagi namin sinasabi, don't love yourself too much. Amen? Huwag mong masyadong mahalin ang sarili mo. Kasi ito yung kapanahunan, mga minamahal, servant of self. Itong mga maestrado, magistrate dito, sabi dito, yung mga hukom, hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit. Hinatulan agad nila sila Pablo sapagkat alam nila yung buong bayan, amen, ay galit, kaya sila kailangan nilang sundin yung taong bayan. Sa madaling salita, ayaw nilang mapulaan yung kanilang posisyon. Ayaw nilang masira ang kanilang imahe, ang kanilang sarili sa harapan ng mga tao. Kaya kahit mali yung kanilang pagpapasya, immediately after, hinatulan agad nila sila Pablo na sila'y makulong. Bakit? Sapagkat iniingatan nila yung kanilang pagtingin sa kanilang sarili. Amen? Sabi nga,
2 Timothy chapter 3 verse 2. Mababasa po natin 2 Timothy chapter 3 verse 2. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Wala silang pakundangan. Kahit pa merong maapektuhan. Amen? Sila ay magiging maibigin sa salapi, mayabang, mga pagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Pero yung magiging maibigin sa kanilang sarili. Ito yung ang iniisip lang ay ang kanilang sariling kapakanan. At kapag ang kanilang iniisip ay ang kanilang sarili, ibig sabihin, dinodiyos nila ang kanilang sarili. Kaya merong terminolohiya sa Biblia na ginagamit na ang dinodiyos nila ay ang kanilang tiyan. Ano ba ang larawan ng dinodiyos ang tiyan? Porque malaki dyan, di ba? Hindi naman ganun, di ba? Yung ibig sabihin, ang tiyan kasi ay tumatalakay sa needs. Kaya sinabi ng Bible, ang mga panalitang ito, sa Philippians chapter 3 verse 19, kapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat ang dinediyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Sa malalim na salin pa, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kaya yung mga tao, kapag sila'y kinain ng tinatawag ng pagmamahal na sobra sa kanilang sarili, mga minamahal, napaka mapanganib dito. Kaya nga po ang Bible, pag binasa mo, makikita natin, di ba? Yung pagdating sa pag-ibig, una nating ibigin ang Diyos. Pangalawa, ibigin natin ang ating kapwa. Pangatlo pa lang yung ating sarili. Ibigin natin ang Diyos, ibigin natin ang ating kapwa. Nagaya ng ating sarili, halos pantay, pero inuna pa rin yung iba. Di ba? So yun ang tinuturo ng ating Panginoon upang tayo hindi maging maibigin sa ating mga sarili. Unahin natin ang Diyos, pangalawa ang mga tao, bago pa lang ang ating sarili. Hindi naman natin na pwedeng gawin na hindi ibigin ang ating sarili, mga minamahal, pero yung sobrang pagmamahal na igagawad natin sa ating sariling buhay ay pagiging makasarili. Panglima, malapit na po tayo, servant of work and slave of men. Marami palang pagkaalipin sa mga talatang ito habang pinag-aaralan ko nga ito. Grabe. Amen? Kasi dito, sa verse 23, at nang sila'y mapalo na nila ng marami, pinasok sila sa bilangguan, pinagtagubilin sa tagapamahala na siya'y bantayang maigi. The jailer. Amen? Isang uri ng trabahador. Amen? Na ang lalaking ito ay walang ginawa kundi mag-yes sir, lahat ng ipagawa sa kanya. Ang lalaking ito, ang gusto niya, ginagawa niya ang pinakamabuti sa kanyang trabaho. Ang lalaking ito, mahal na mahal niya ang kanyang trabaho at walang higit na mataas kaysa sa kanyang trabaho at sa kanyang boss. Yun ang kalalagayan ng lalaking ito. Amen? Makikita po natin na nang ito po ay ikulong ng jailer na ito, ng lalaking ito, mga minamahal, sila Pablo, makikita natin, dumating yung punto na nag-awitan sila Pablo at yung pong kulungan, biglang nagkaroon ng pagyanig, paglindol, nabuksan yung mga kulungan. At ang lalaking ito, nang makita niya na wala, hindi niya makita yung mga bilanggo, siya'y tangkang magpakamatay. Imagine mga kapatid, dahil sa kanyang trabaho, handa siya na mamatay para sa kanyang trabaho. Yung sobrang pagtitiwala niya sa kung ano yung kanyang pinagkakakuhanan ng kanyang kabuhayan. Amen? Yung bagay na kanyang iniingatan. Amen? Sobrang pagmamahal sa trabaho. Handa siyang mamatay sa pinagtatrabahuhan niya. Alipin siya ng kanyang tagapamahala. Alipin siya ng kanyang kumpanya, ng kanyang samahan. Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nakakatakot na kalalagayan kapag ikaw ay napaalipin dun sa kung ano yung bumubuhay o sabi nga, yung kung ano yung iyong kabuhayan. Narinig nyo na ba yung kwento kay Ambo? Sino nakarinig na kwento kay Ambo? Si Ambo, ay Kristiyano. Kaya lang si Ambo may alagang mga itik. At tuwing pagsamba, sinasabihan siya ng kanyang pastor, Ambo, may araw ng panambahan natin. Gusto ko sanang sumamba. Kaya lang yung aking mga itik, hindi ko pwedeng iwanan. Kasi pag iniwanan ko, baka kung anong mangyari. So sabi niya, isipin mo pastor, ako'y nasa church, pero ang isip ko, nandun sa mga itik.
Hindi pa mas maganda na ako'y nasa itik pero ang isip ko nasa church. Amen? Diba? Grabe si Ambo, ano? So, laging ganon. Pinapalo, Ambo. Kaya mo, pastor, pag medyo nakaluwag-luwag. Amen? Pag nakaluwag-luwag ang aking oras, ako'y pupunta rin. Basta ang isip ko lagi nasa church kahit ako'y nasa itik. Amen? Para bang ganito? Ako'y nasa trabaho pero ang isip ko nasa church. Diba? Pero isang araw, biglang nag-rapture. Kwento lang naman kasi ito eh. Nag-rapture. Inagaw na lahat. At si Ambo naroon. Panginoon, sasama ako. Panginoon. Sabi, Ambo, diyan ka na lang. Baka maiwanan mo yung mga itik mo. Amen? Diyan ka na lang, maiwanan ka na lang. Mga kapatid, kapag sobrang pagmamahal sa trabaho, baka maiwanan kayo sa paggagaw. Amen? Kaya kami, nang magtalaga kami ng buhay sa Panginoon, ang araw at oras ng pagsamba ay para sa Panginoon. Amen? Tinayuan ko talaga ito. Amen? Maging sa aking pamilya, amen, sa aking asawa at mga anak, sabi ko, pag oras ng pagsamba, araw ng pagsamba, mabibilang sa aking mga daliri na hindi ako nakadalo sa gawain ng Panginoon. Amen? Sapagkat naunawaan ko ang kahalagahan ng mga bagay na ito. Isang kwento patungkol sa buhay ni nanay ni Pastor Ernie Herente. Noong mga panahong yun, nagsisimula pa lang ang church natin sa Lucena. At kadalasan ng karamihang mga trabaho doon ay pagtitinda, iba-ibang uri ng mga paninda. Kaya noon kapag may gawain sa hapon, ang nasa likuran ay mga basket, mga bilao, nandun yung mga paninda. Yung nanay niya ay magtitinda. At tuwing linggo ng umaga ay hindi siya dumadalo. Tuwing gabi lang. Kasi ang katwiran niya, pag sinasabihan siya, Nay, linggo naman, bigay mo na sa Panginoon yung linggo. Kumbaga, yung araw na at oras ng pagsamba para sa Panginoon. Sabi, ang gagawin ng kanyang nanay, ilalabas lahat ng listahan. Ito yung utang sa ganito, ito yung bayaran sa ganito, ito yung nakalaan para dito. Pag hindi ako nagtinda, hindi ko yan mababayaran. So nakakalusot lagi siya. Kasi may bayaran nga naman. Pero sabi ng isa sa mga pastor, sabi niya, ganito na lang. Subukin natin kung gaano ang kayang gawin ng Panginoon. Magtinda ka sa loob ng Lunes hanggang Linggo, tapos kwentahin mo kung magkano yung kinita mo sa buong linggo. Pagkatapos nun, magtinda ka mula Lunes hanggang Sabado, tumigil ka sa araw ng Linggo, kwentahin mo kung magkano yung kinita mo sa pagtitinda. So sa madaling salita, sumunod siya. Nung kinenta niya, yung kanyang napagbentahan nung araw na siya'y sumamba, kumpara dun sa araw na hindi siya sumamba, mas malaki ang kinita niya dun sa araw na siya'y sumamba. Simula nun, naunawaan niya, kaya palang higitan ng Panginoon kapag siya'y inuna pagdating sa gawain ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga minamahal, amen? Kapag napaalipin ka sa trabaho, napaalipin ka sa iyong employer, amen? Mahirapan ka laging magpasya. Pero kapag naunawaan mo na kayang palitan ng Diyos, yung mga bagay na parang, sabi nga, napakahirap pagpasyahan, maniwala ka mga minamahal sa salita ng Panginoon nating pinag-aaralan sapagkat sa aking pagtatapos, servants of Christ. Amen? Ito ang napaganda. Makikita po natin, amen, sila Pablo, amen, they are the missionaries, sila po yung mga mangangaral, sila yung mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon, si Pablo at si Silas, and they show who they serve by what they said and what they did. Malalaman mo kung sino ang isang tao, kung anong uri ng pagkaalipin na meron siya sa paraan ng kanyang mga salita, sa paraan ng kanyang mga sinasabi, sa paraan ng kanyang mga ginagawa. Amen? Makikita natin na maging ang babae kanina sa ating kwento ay tinawag silang mga lingkod ng Diyos. Kasi nakikita sa kanilang ginagawa, naririnig sa kanilang mga sinasabi, at ito ang nagpapakilala kung ano at sino sila sa harapan ng mga tao. Kung saan, mga minamahal, nakikilala ang pangalan ng Diyos dahil sa kanilang pamumuhay. Nakikilala, amen, ang Diyos at natatanyag dahil sa kanilang mga sinasabi. Sila ay mga lingkod ng Diyos na siyang daan ng kaligtasan. Kahapon po, by the grace of God, ay nakabahagi po ako sa funeral service ng isa sa pamilya ng ating kapatid na pumanaw, amen, yung tatay ni Sister Cora, galing kami ron, ng ilan sa ating mga disciples, amen. Habang kami naroon, nagpo-funeral service kami, kitang-kita ko yung mga tao, amen, yung iba, bagamat yung iba yung nagsusugal, pero majority, marami, 51 ba yung attendance nung nangaral tayo?
Men, majority, nakita ko talaga na sincero yung kanilang pakikinig. Yung ilan, malayo, lumapit sila, umupo sila dun sa kalapit at habang merong nagpapatotoo, men, lalo na nung kumanta si Brother Jeric, wow, grabe. Parang gusto nang mag-alis. Hindi pala. Parang gusto na nilang sumabay sa awitin, di ba? Si Brother Jeric ay kumanta, sabi ko, wow, parang si Renz Berano. Amen. Amen. Praise God. Pagkatapos ng pangaral, alam niyo, pagkatapos ng pangaral, may lumapit sa akin, na-appreciate nila yung ginagawa natin. Na-appreciate nila yung pangangaral. Amen. May mga tao na talagang sincero, talagang tumatanggap. Habang nagpapatotoo, si Brother Efren, may nagbibideo pa. Mukhang byuda. Amen. Amen. And by the grace of God, amen. Talagang grabe. Amen. Parang may nainlove pa ata kay Brother Efren. Amen. Amen. Inabutuloy si Brother Efren. Amen. So by the grace of God, mga minamahal, nakita ko talaga ang kahalagahan. Makikilala tayo, amen, sa ating mga salita at sa ating mga ginagawa. And by the grace of God, mga minamahal, si Pablo at si Silas, nakita ng mga tao ang kalalagayan na meron sila. Sapagkat kahit sila, anong ginawa sa kanila, hindi sila gumanti. Diba? Hindi sila lumaban, hindi sila nagreklamo kung anong ginagawa sa kanila. Kinulong sila. Alam niyo kung saan sila kinulong? Sa pinakadulong bahagi ng kulungan. Ang tawag pa nito sa ating kapanahon, Bartolina. Binartolina sila. Pero kahit sila nasa pinakamadilim na bahagi ng kulungan, na-imagine ko si Pablo at si Silas habang sila umaawit. Kasi sila may mga pangaw, may mga kadena, ginawa nilang instrumento. Diba? Kasi sabi doon, sila'y umawit. Men, sila'y nagpuri sa gitna ng kadiliman. Mga minamahala, ang mga tunay na lingkod ng Diyos, kahit pa'y kayo nasa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay, kaya mong magpuri sa Diyos. Kaya mo magsabi, purihin ka, Panginoon, salamat o Diyos. Sila Pablo'y nakita sa kanilang buhay at dahil doon ang kanilang pagpupuri, ang kanilang pagpaparangal sa Diyos sa gitna ng mga nangyari sa kanila ay gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang Diyos ay nakakakilos sa mga lingkod ng Diyos. Ang Diyos ay nakagagawa sa kanyang mga anak sa gitna ng mga pangyayari, mga minamahal, na nanatili sila na magparangal sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ngayong gabi, mga minamahal, tulungan tayo ng Panginoon. Nawa tayo maging mga tunay na lingkod ng Diyos. Katulad ni Pablo at katulad ni Silas. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah. Habang nakayuko ang ating mga ulo, nakapikit ang ating mga mata, ako'y magbabakasakali. Meron tayong kasama ngayon, amen. Isang kaibigan natin, si Bernard. Tama ba, Bernard? Amen. Salamat, amen. Si Bernard ay kasama natin. Siya'y napaanyayahan na tumungo sa lugar na ito. At bro, hindi ka nagkamali at hindi aksidente na ikaw ay kasama namin. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Marahil hindi lahat ay naintindihan mo ang aking mga pangangaral. Pero nais kong sabihin sa iyo, pinababatid ng Panginoon, personal na kinakausap ka ng Diyos sa iyong puso, sa iyong pakinig. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Kaya nais ka naming panyayahan, tanggapin mo ang Panginoon sa pamagitan ng panalangin ito, pagkilala sa ating Panginoon. Amen. Nais kong sabihin sa iyo, hindi ka nagkamali ng pagpapasya. Nais ng Diyos, amen, na tamasahin mo ang kanyang pangako ng buhay na walang hanggan at higit sa lahat, mamuhay ka habang narito sa lupa ayon sa kanyang kalooban. Pagpalain ang iyong buhay sa iyong pagpapasya. At ngayong gabing ito, mga minamahal, ako po'y naniniwala, malaki ang magagawa ng ating pong pananampalataya para maitama, maituwid, anuman ang ating mga pagkukulang at kahinaan at mapagkilala tayo bilang mga lingkod ng Diyos. Sapagkat ako po'y alipin ng maraming ganitong kalalagayan sa aking buhay. Hindi ko po ito sinasabi sapagkat nakita ko ito sa ibang mga tao. Sinasabi ko po ito, mga minamahal, sapagkat ako mismo alipin ako ng ganitong mga kalalagayan. Emosyon, driven by emotion. Alipin ako ng aking emosyon noong una. Sobrang ganid, makasarili. Taglay ko, mga minamahal, ang ganitong kalalagay na pagiging alipin ng paniniwala sa okultismo. Katunayan, ako po'y pag nakagat ng aso, ako'y magpapagabot sa mga albularyo. Lahat po ako ay nasa ilalim ng ganitong kalalagayan. And salamat by the grace of God. Si Pablo, nang siya'y mangaral, ang babaeng ito na inalien ng masamang espiritu, according sa maraming mga pag-aaral ng mga dalubhasa, ito'y naligtas at naging bahagi ng iglesia. Ang jailer na ito, ang tanod pinto na ito, sa bilangguan,
nang may panalangin nila Pablo, mga minamahal, makita ang kapangyarihan Diyos sa pamagitan ni Pablo. Ang bantay tanod na ito, ang jailer na ito, ang sabi ng Bible, siya at ang kanyang sambahayan ay naligtas. Ang buhay natin ay pwedeng magamit ng Panginoon bilang mga bilang mga lingkod ng Diyos, tagasunod ng Panginoon, mga minamahal. Makikilala so kung anong buhay meron tayo. Kaya ngayong gabi, mga minamahal, it's about time na i-renew muli natin, Lord, here I am, unprofitable servant of yours. Ako isang aliping walang kabuluhan, Panginoon, ginagawa ko lamang ang iyong kalooban. Mga minamahal, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. At kung ang Panginoon, amen, ay ating Panginoon na tinatawag, He is our Lord, and we are His servant. Siya ang may kapamalaan. Pag sinabi mo sa Diyos na siya'y Panginoon mo, ibig sabihin, siya ang mamamahala, siya ang mangunguna, siya ang dapat may karapatan sa lahat ng bagay. Yun ang ibig sabihin. Pag sinabi mong Panginoon, ikaw ay tagasunod, o tayo ay tagasunod, tayo ay mga lingkod. At ang gusto ng Panginoon natin, tinatawag natin siyang Panginoon, mangyari ang kalooban niya. At ang ating buhay ay maging pagpapala sa iba. It's about time, let's renew to God that we are truly His servant. The altar is open. We can come before the holy presence of God. Maaari tayong lumapit, dumulog at renew natin. Kung ikaw ay alipin ng emosyon, it's about time. Isuko mo ang iyong emosyon. Kung ikaw ay alipin ng trabaho, it's about time. Lord, bigyan mo ko ng trabaho hindi makaka-apekto sa aking paglilingkod. Kung ikaw ay alipin ngayong gabi ng okultismo, hindi ka pa nakalaya. It's about time na isuko mo sa ating Panginoon upang maging tunay na alipin ang ating Panginoon. Kung ikaw ay alipin ng pananalapi at sa tingin mo, makakatulong lamang sa iyong buhay ang pananalapi, nagkakamali tayo, iuhulog tayo sa iba't ibang uri ng patibong kapag nanaig sa atin ang pag-ibig sa pananalapi. Wala akong pinapatungkulan na kahit sino. This is pure word of God. For I know, alam ko ako ito. And trembles at Ako His ito. voice. At ang kailangan ko ay ang aking tagapagligtas, ang aking Panginoon, ang makapangyarihan niyang mga gawa. Oh, shalaramba makandirebekyono. Direbebekandierebekyono lorobosay. Lord, thank you God for your words. Thank you God for your spirit tonight, oh God. Oh, salamat o Diyos sa bilang ng iyong mga anak, Panginoon, na nagsipagsuko ng kanilang buhay. Kami sama-samang nagpapakumbaba, Panginoon, kami maging makapangyariang sandata sa iyong kamay, Panginoon, bilang iyong mga lingkod, Panginoon. Maabot namin, Panginoon, ang maraming bilang pa ng aming kababayan sa Rosario, Panginoon. Sa iyo kami umaasa. Sa iyo kami nagtitiwala. Meron kang malaking magagawa, Panginoon. Kapag ikaw ay dakila, Panginoon. Kung tapos ka ng manalangin, pwede mong gawing awit panalangin ng awiting ito. And the end, the God, the three in one. Oh, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great! How great, Sing with me, is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is How our great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great Name above all is our name, God. You're the Name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great
is our Name above all God. You're the Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our How great is our God, how great is our God. How great is our God. And sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Let's begin to worship our God tonight. Purihin natin, samayin natin ang ating Panginoon. O ribobo mo kandelelele rebekyon. Kiololo robobo mo kandelelele rebekyon. Diriala rababakyondo robo kande. Diribiyando robobo kanda. Neyela Kiolo robobo saya. Minsan pa, purihin natin, sabay natin ang ating Panginoon. Oh God, worship your name. Holy God, Almighty Lord, oh God, mighty deliverer tonight. Oh Shanda Ramba Makande Rebekyondo Lorobosaya. Oh Shararamba Makande Rebekyondo God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ngayong gabi, kapatid, ito'y oras, panahon ng ganap na pagpapalaya ng Panginoon sa anumang pagkaalipin na minsan tayo ay napailalim. Sa mga oras na ito, siya'y nagsira ng mga tanikala, nagwasak ng mga pagkagapos. Ang mga tali ay pinatid ng Panginoon. Kung ikaw'y napailalim sa Kanya, bilang Kanyang lingkod, mga minamahal, maniwala ka sa pamamagitan mo. Katulad ni Pablo, katulad ni Silas, marami pang mga tao ang makakaranas ng paglaya upang sila'y maging lingkod ng ating Panginoon. Ang pagpapala ay nasa iyong mga kamay. Pinagkaloob na ng Panginoon, ikaw ay Kanyang magiging instrumento sa Kanyang kamay. Gawin mo kung anong kalooban ng Diyos bilang Kanyang lingkod. Maniwala ka ang pagpapala ay hindi mo halos masukat sa iyong buhay at sa iyong pamilya kapag ginawa mo ito. Tayo manalangin, namang banal na makapangyarihan sa lahat. Ngayong gabi, O Diyos, narito, Panginoon, buong kapakumbabaan, kami lumalapit at tumudulog. Ano man ang aming pagkukulang, ano man ang aming kahinaan, Panginoon, ano man ang mga bagay na naging hadlang upang malaya kang makakilo sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon, buong kaganapan na sinusuko po namin itong lahat. Ang nais namin, masunod ang iyong kalooban, kami maging tunay na lingkod na gumagawa ng iyong naisin. Sa mga oras na ito, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak na narito, maging mga nagsisipanood sa online, Panginoon, ang mga nahipo ng iyong salita. Mangyari nawa, Panginoon, ang iyong kalooban, ang pagpapala mo'y sumagana. Kami lalabas ng gusaling ito, pinagpalang lubos, kasamang pag-iingat at proteksyon hanggang sa aming mga tahanan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palapakan natin ating pong Panginoon. Amen. To God be the glory. Amen. We are the servant of God. Amen. So, hanggang ngayong gabi, mga minamahal, dito po nagtatapos ang ating pong midweek service.